Bumulusok sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Darlene Cai. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is on the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot. May panagutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Strat-Based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan. Pero meron na bang napanagot? Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. 56% na nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% na nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya, I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa Ombudsman. So noong mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon. Ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong ito ang ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.